Oras. Samantala, iniutos ng korte sa London na bayaran ni Aleli Arroyo ang katumbas ng mahigit 6 na milyong pisong nagastos ni Grace Ibuna kaugnay sa petisyon sa custody sa labi ni Congressman Iggy Arroyo. Pero si Aleli naninindigan na hindi siya magpapasakop sa utos ng korte sa London. Nakatutok si GMA News stringer Sunny Laragan. Matapos ibigay kay Grace Ibuna ang kustodiya sa katawan ni Ignacio Iggy Arroyo, pinagbabayad naman ng UK Royal Courts of Justice ang legal wife ng kongresista na si Alicia Aleli Arroyo. Sa desisyon ng UK High Court Judge na si Justice Peter Smith, kay Aleli pinababayaran ang 94,000 British pounds o mahigit 6 na milyong piso para sa nagastos ni Ibuna sa kanyang mga abogado matapos pigilan ng kampo ni Aleli ang pag-release ng bangkay ni Iggy kay Ibuna. Kasama rin sa ipinataw ng London Court kay Aleli ang gastusin ng funeral homes kung saan mag-iisang buwan nang nakalagak ang labi ng kongresista. Kasama rito ang storage expenses dahil nagtagal ang mga labi ni Iggy sa punerarya. Pati na rin ang repatriation ng kanyang bangkay sa Pilipinas. The figure has been assessed by the judge. Some of those costs were agreed. Some of the legal expenses were assessed by the judge. Binaliwala lang ni Aleli ang utos ng British Court. Hindi naman daw sila sumali sa pagdinig sa Inglaterra. Hindi naman kami nag-participate sa UK court. So, hindi namin ni-recognize ang UK. Dito ho, ang legal na to, no? Pero ang pagkakaalam ko, ang husband ko ay Pilipino, yung isang babae ay Pilipino, at ako ay Pilipino. So, dito siya ililibing eh. Ayon sa tumatayong abogado ni Grace Ibuna dito sa Pilipinas na si Attorney Leonard de Vera, di pwedeng baliwalain ng kampo ni Aleli ang resolusyon ng korte sa Inglaterra. Ang sinasabi ng kabilang partido, yung forms na yan sa abroad yan, hindi kikilalanin dito yan, which is not correct. In the first place, it's not authorized. Number two, under Article 17 of the Civil Code of the Philippines, sinasabi doon, the forms and solemnities of contracts, public instruments, writings, is valid and will be recognized in the Philippines if it is valid and recognized in the place where it was executed. Pero sa pagdinig kahapon dito sa London, inamin din ng British judge na ang desisyon niya ay maaaring isang empty order lamang o walang saysay dahil hindi maaaring obligahin ng mga abogado at funeral homes si Aleli na nasa Pilipinas at isang Filipino citizen. Kaya payo niya sa kampo ni Ibuna at mga anak ni Iggy, bayaran na muna ang punerarya at ang mga abogado para mapabilis na ang pag-release ng mga labi ng kongresista. Mula rito sa London, Sunny Laragan, nakatutok, 24 oras. Ngayong araw na ito, daksa sa mga simbahan ng mga debotong Katoliko. Ngayon po ang Ash Wednesday o Miyerkules de Ceniza. Simula na ngayon ang panahon ng Kwaresma, panahon din ng pagtitika. Mula sa simbahan ng Baclaran, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan, kumusta dyan? Mike, dahil araw ng Miyerkules ang Baclaran, mas makapal at tao ngayon dito sa Baclaran Church. Bukod kasi sa mga namamanata, dumagsari ng tao ngayong araw nito dahil ito ang Ash Wednesday, ang pagsisimula ng Kwaresma. Alas 5:30 pa lang ng umaga yung unang misa dito sa Baclaran. Sa unang misa, binindisyon na ng abo mula sa sinunog na palaspas na ipinapahid sa doon ng mga Katoliko. Mga pari, madre, lay minister at mga seminarista ang nakapaligid sa simbahan ng Baclaran para sa mga nais magpapahid ng abo sa noo. Sa mga Katoliko, ang Ash Wednesday ang simula ng 40 araw na paghahanda para magbalik loob sa Diyos at paggunita sa paghihirap at muling pagkabuhay ni Hesukristo. Kaakibat ng pagsisimula ng Kwaresma ang mga pagtitika, gaya ng paghingi ng tawad sa mga kasalanan, paggawa ng mabuti sa kapwa at pag-aayuno ang tinatawag na fasting. Itong panahon ng Kwaresma ngayon, aking nabanggit na panahon ng biyaya ng Diyos. Sana ating samantalahin ang panahon na ito na tayo'y makabalik loob sa Kanya. Lola, bakit po kayo nagpapalagay ng abo ngayon? Para maalala natin yung pagsasakripisyo ni Jesus para sa ating sangkatauhan. Yung naging kaugalian na, sinugunitan natin yung darating na Semana Santa.
At dahil nga mas makapal ang tao ngayong Ash Wednesday, may mga nagtitinda sa loob ng compound ng Baclaran Church ng mga religious articles hanggang sa labas ng gate ay naglipa na naman ang mga nagtitinda ng iba't ibang produkto mula sa mga pagkain hanggang sa mga gamit sa pagsimba. At sa mga oras ito, mapapansin po natin dito napakapal pa rin po ng tao na dumarating dito sa Baclaran Church. At ang huling novena ay mamaya pong alas 7 ng gabi, pero ang pagpapahid po ng abo sa noo ng ating mga kababayang Katoliko ay hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Nakakalat pa rin po dito sa paligid ng simbahan ang mga seminarista, ang mga lay minister, pati mga madre at pare para magpahid ng noo sa mga pupunta dito sa Baclaran Church. Samantala, yung traffic po dito sa may bahagi ng Rojas Boulevard, dito sa may harap ng Baclaran, bahagya pong nagsisikip dahil nga sa dami ng mga dumarating, yung pong mga nanggaling pa ng kanilang mga trabaho ay dumidiretso dito sa simbahan para magpapahid ng abo sa kanilang mga noo. Mike? Susan, ang karanasan ko dyan sa Baclaran, pagka nitong oras ng gabi, tama ka, yung mga galing sa trabaho, ang ngayon ang pagkakataon nila magpunta dyan, pag ganitong oras, lalong parami ng parami ang bilang ng mga tao dyan sa simbahan ng Baclaran. Susan? Tama ka dyan, Mike, kasi alam mo kaninang umaga, no, alas 5 pa lang, nandito na ako, at alas 5:30 yung unang misa. Medyo makapal-kapal yung tao, pero napansin ko nga ngayon, habang gumagabi, mas kumakapal. At sabi nga ng mga nangangasiwa dito sa Baclaran Church, sa kanilang karanasan talaga, kapag ganitong Ash Wednesday, mas kumakapal ang tao. Pagkagabi na, dahil yung mga nanggaling sa kanilang mga opisina, ay dumidiretso dito para magpapahid ng abo sa kanilang mga noo. Mike? At Susan, lilinawin ko lang, habang nagaganap yung mga sunod-sunod ng nobena dyan at misa dyan sa Baclaran pag ganito Miyerkules. Tama. Kahit hindi Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday, pero yung paglalagay ng abo dyan sa paligid, tuloy-tuloy pa rin kahit may seremonyang ginaganap doon sa loob ng simbahan. Ganun ba yun, Susan? Yes, tama ka, Mike. Actually, kanina, pagkatapos ng unang misa, nung alas 7, nagsimula na yung pagpapahid ng abo sa noon ng mga tao. At dire-diretso yun, nakapaligid lang sila dito sa dito sa may panig ng Rojas Boulevard, doon sa may harapan ng simbahan. Tuloy-tuloy lang yan. Kaya yung mga dumarating dito, kahit hindi nagsisimba, talagang gusto lamang magpapahid ng doon, talagang madali naman sila makakapagpalagay ng noo sa kanilang mga abo dahil andito lang sila at tuloy-tuloy simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 yan ng gabi, Mike. Maraming salamat, Susan Enriquez. Bago pa kay Marvin Reglos, ilang kaso na rin ang karahasan na may kinalaman sa mga fraternity ang naitala sa nakalipas na mga taon. Bukod sa hazing, meron na rin mga namatay dahil sa mga rambol o di kaya'y nadamay sa mga away ng mga fraternity. Nakatutok si Cara David. February 10, 1991, namatay ang Ateneo Law student na si Leonardo o Lenny Villa matapos sumailalim sa hazing sa kanyang pagsali sa Aquila Lehis Fraternity. Ang kaso, nadesisyonan ng Korte Suprema nito lamang Lunes, 21 taon ang nakalipas. 5 lang ang nahatulang guilty mula sa mahigit 30 orihinal na akusado. Dismayado sa desisyon ang ina ni Lenny. Bukod daw kasi sa kaunti lang ang nakasuhan, magaan din ang parusa na 4 na buwan hanggang 4 na taong pagkakabilanggo. Ang kaso ni Lenny Villa ang sinasabing nagbigay daan sa mas mahigpit na batas kontra hazing. Pero sa paglipas ng panahon, ang fraternity na kapatiran at samahan ng pinalulutang na layunin, patuloy na nababahiran ng karahasan at kamatayan. Ang aking talagang goal, ma-stop yung hazing. I feel disappointed. Maski merong violence sa mga school, parang walang ginagawang action. Kanya maraming namamatay pa. Taong 1994, napatay ang UP graduating student na si Dennis Venturina matapos ang rumble ng 2 magkaribal na fraternity sa may tabi ng Sunken Garden ng UP Diliman. Si Venturina na miyembro ng Sigma Rho Fraternity, pinalo raw ng tubo at baseball bat sa ulo ng mga miyembro ng Scintilla Juris. August 1998 naman nang pumanaw ang third-year public administration student na si Alex Icasiano dahil umano sa hazing. Sumasali siya noon sa Alpha Phi Beta fraternity ng UP. Pero isa na marahil sa tumatak sa kamalayan ng maraming estudyante ng UP Diliman ay ang pagpatay kay Nino Calinaw noong 1998. Hindi miyembro ng anumang fraternity si Calinaw. Sinasabing sa araw nang siya'y tambangan sa loob ng campus, malapit lang siya sa tambayan ng isang fraternity. Pinaniniwala ang biktima ng mistaken identity, si Calinaw. 2006 naman, pumanaw si Marlon Villanueva ng UPLB sa initiation rites ng Alpha Phi Omega Fraternity habang nasa isang resort sa Pansol, Laguna. 2007,
Namatay din sa hazing ang UP student na si Chris Anthony Mendez na sumasali sa Sigma Rho Fraternity. At nito lang August 2010, patay din sa hazing si E.J. Carl Intia ng University of Makati na sinasabing sumali sa Alpha Phi Omega Fraternity. Ang kanyang pasapasang katawan na-recover sa isang bangin sa Laguna. At sinong makakalimot sa madugong pagtatapos ng bar exams noong 2010 na hinihinalang nag-ugat sa isang frat war? Mahigit 4 na po ang sugatan noon matapos sumabog ang isang granada. Ang biktimang si Raisa Laurel naputulan ng binti dahil sa insidente. Gayunman, naiintindihan daw niya kung bakit marami pa rin ang nahihikayat na sumali sa mga fraternity. Sa law school, naghanap po kayo ng support team. Yung, kumbaga, yung kaibigan, ganun po. And siguro yun po yung reason nung sumali po is siguro gusto niya pong maging part nitong group na to. Yun po. Cara David, Nakatutok, 24 Oras.